update ko sa pagkatapos ng baha. Ayan, puro putik. Ayan. Sila. Ito kailangan itong iripat. Masyado siya nagpo-focus sa flower niya. Ayan, ngayon ko pag sobra sa ulan, ayan o, nagkakaroon siya ng dilaw-dilaw. Yung Inovi ko, ayan. Okay naman siya, happy. Tsaka yung mga nakamount ko, naarawan na sila ulit. Isang basa ng ulan yan. Tapos lang ng baha dito sa amin eh. Itong palis na bago. Ayan. Kariripat ko lang. Susunod pa kapag nag-ripat, papakita ko sa inyo paano ako nire-ripat eh. Ayan siya. Ang ganda ng bulaklak nila oh. Ayan siya. Bahayin sa lugar namin, so kailangan mo siyang isilong. Pero hindi ko na nasilong kasi wala akong paglalagyan. Ayan siya. Ayan sila. Naaarawan na ulit. Pagkatapos ng ulan, baha. Ayan na sila. Mapalis. Hindi ko makita dun. Pero yung iba yung inangat ko kasi dito. Malapit silang maabutan. Tubig niya yan dito na. So ito inangat ko to eh. Yung iba. Kasi pag nalagyan ng putik, mamamatay talaga sila. Kawawa naman. Ayan mga palis na native ko. Healthy sila. Okay na okay. Ito mga hybrid. Ayan na. Tapos yung mga katlaya, ayan na siya. Never ko silang pinaulanan. Ayan. At the last time yung bulaklak kami ito, tapos na siya. Ayan. Pero kung di ko sinilong ito, malamang nangangalusaw na yung mga bulbs niyan. Tapos ito yung last time na nag-crown rot. Yung ano niya, ay nagtuloy na siya oh. Ayan, ayan oh. Kawawa siya. Pero kailangan ko pa rin siyang tanggalin to. Kailangan mong tanggalin siya. I-remove ko siya dyan. Puputulin ko to. Ayan o. Nagkakaroon siya ng mga rat-rat pag sobra sa ulan. Pero ngayon nung maaraw na may okay na sila. Makakasurvive kayo pa paano. Mababawasan. Hanggang ngayon hindi pa rin akong didilig. Pero may mga ulan-ulan pa din yan. Yung mga bulaklak yan. Magtutuloy na yan. Nag-ulan. Itong Inovi, ito walang sawa ito mag-bloom. Always nagbo-bloom yan. Lagi siya nagbo-bloom. Wala siyang tigil. Napaka-ano niya, nakapakasaya niya sa lalagyan niya. Nakalagay lang siya sa uling. Yan, para sure na hindi siya magkakaroon ng rat yung ugat. Kasi kadalasan pag napapabad tapos gamit mo bunot, ay automatic yan. Magra-rat siya, yan, happy siya. Ito naman si, ano pangalan ba nito? Ito orchids ito, wait lang. Si Dendrobium lili aggregatum ang tawag dyan. Siguro soon mag-bloom na rin to. Pero sa ngayon hindi pa. Tapos yun ang kamang. Ito anak lang nito. Ito anak lang to. Kikis lang to dati. Dito siya galing sa orchids ito. Ang ID nito mini Nemo. Non-stop din magbigay ng bloom to. Walang katapusan siya. Ang ginagawa lang kasi nito, pagka matagal yung bulaklak niya, humihina yung pinakakatawan nila. Yan tulad dito meron na yata siyang, eto nag-rat na nga siya oh, kadalasan ng ulan. Iriripat ko rin to, so papakita ko sa inyo pagka iniripat ko to. Pero ngayon take ko muna mag-wither lahat ng blue niya. Pero pagka nagtira ka na lang ng bulaklak, 2-3, cut mo na. Ito pag natira na lang siguro 2 o 3 na lang nakikita ko dyan, ikaano ko to, kakat ko na tapos iriripat ko na para mag-focus naman siya ulit sa ugat. Kasi pagka nagbo-bloom sila, weak yung pinakaugat nila dito, mahinang lumabas, tsaka mahina sila maglabas ng panibagong cakeys. So pagka nakat na to, mga bloom na to,
focus ulit siya. Ganun ang dendrobium na napansin ko sa kanya. Mga aking mga aphyllum, still happy naman sila after nung ulan, baha. Ayan o, healthy sila dyan. Sa uling lang siya, tapos konting bunot na maliliit lang, hindi masyadong marami, pero mas ilalim yan, uling talaga inilagay ko para sure na hindi sila mag-rot ngayong tag-ulan, kasi ngayon ang ulan pa naman dito sa atin, tsaka bagyo sa Pilipinas. Malayang bira, wala digil. Eto pilam, eto mang kikis lang, tuminaw ko lang siya sa kakawate. Happy sila sa kakawate, mas gustong gusto nila yan. Yan, ayan siya. Eto ano, so yan o, happy sila. Pag nagmamount kasi ako, hindi ko pinapailalim masyado yung ugat. Gusto ko nakaibabaw lang sila dyan, kasi mas okay yun, mas naano sila, nakakahinga yung ugat. Eto example nito, pinatong ko lang siya dyan, tapos yan na, gustong gusto niya yan. Yan mga ugat nyo, happy mga ugat niya, kalat na. Ayan. Ito naman, kaya nakabalot to, nung niripat ko siya, ay minout ko siya rito. Saka gusto mo kung hindi ma-disturb yung ugat niya. Ayan, yan lang ginawa ko. Pinatong ko lang siya, pero ayan, may mga lumalabas ng mga panibagong ugat siya dyan. Medyo matagal lang talaga pagka pinailalim mo yung ugat niya sa bunot. Medyo natatagalan siyang maglabas ng bagong ugat. Unlike dito sa isa, ayan, inibabaw ko lang to eh. Yan, inibabaw ko lang siya dyan, kaya yung ugat niya mas nakakahinga, nahanginan, mas gustong gusto nila yon. Ang orchids kasi ganoon talaga, mas nahangin yung ugat nila, mas okay sila. Ito ang aking Anosmum alba. Ayan, happy siya dito. Ang nilagay ko lang din dyan, bunot. Ayan siya, happy naman siya dyan. Ayan, happy naman siya, wala naman siya nagiging problema. Hopefully soon, ngayong April, May, mag-bloom na siya. Sana mag-bloom siya. Ayan siya. Ito yung aphyllum yan. Aphyllum yan. Gusto niya ang ulan talaga. Ang haba. Actually, dito yung mas maraming kikis. Tapos, dito nang gagalingan yung mga kikis nila after ng bloom. Dito nag-bloom yun eh. Yung mga kikis na kinuha ko, dito siya galing. Yan, dito siya galing. Tapos ito pa, yan, aphyllum, napaka-healthy niya. Dito ka, tatanggalin ko dito para mas makita ninyo na mas malapitan. Ayan siya. Wait, dito natin lagay para makita niyo siya. Ayan siya oh. Ayan, happy siya dyan. Ayan. Actually, nilipat ko yan. Nasa puno siya ng palmera. Inilipat ko kasi nakahiwalay siya dun sa, dito sa mga orchids ko. Nado siya sa likod namin eh. Ngayon, nilipat siya. Inimount ko siya dito sa puno ng kakawate. Yan siya. Make sure pa ano kayo ng kakawate, nagmamount kayo, kailangan ano siya, matured na. Ganon. Kasi pagka kasi hindi siya matanda, hindi siya matured, nangyayari, nalulusaw siya. Lalo kadalasan, madalas tayo magdilig. Yan, nalulusaw siya. Pero yung mga ugat niya, yan, oh, kapit na siya. Healthy siya dyan. Yan, gusto niya yan. Yan. Pero nung nilipat ko siya dun sa nado siya sa dati sa palmera, makamount siya dun, hindi siya ganyang kalabo kasi hindi ko siya nahalagaan. Madalas nakakalimutan ko siyang diligan. Ayan. Pero dito nilipat ko, yan, gumaganda na ulit yung mga ugat niya. Yan, nagbibigay siya soon, very soon. Ang mga bagong tubong yan, kadalasan yan siya, yan ang bibigay ng panibagong bloom, maglalagas yan. Ang tip lang dyan sa aphyllum tsaka mga anosmum type or aphyllum type, kapag naglagas na siya na ganyan, wag niyo na siyang masyadong diligan kasi nagpo-produce na siya ng bulaklak nun, kasi maglalagas to dire-diretso eh.
akala mo mamamatay siya. Akala nga nila yung ang ganito na mamamatay. Kadalasan, pag naglaga siya, ganito yung kalalabasan niya. Ito, ganito kalalabasan niya. Maglilitawan yung mga bulaklak dyan. Ito, galing ito sa last year na bulaklak siya yan. Magbibigay siya ng mga bulaklak dyan. Yan. Maglalagas lahat ng dahon niya. Kaya kailangan, huwag mo siyang masyadong diligan, hayaan mo. Kasi yung pinaka resting season niya. Yan. Pagkatapos mag-bloom, yan, doon ka na magdilig. Tutubo na ulit siya. Yan, tutubo na ulit siya. Ganyan. Ang kaganda lang ng ganito, pagka natapos siya mag-bloom, dito, maglalagas lahat dyan maglalagas. Kaya mangyayari, magbibigay siya ng mga kikis na panibago. Kikis naman, yun, mapapropagate mo na siya. Kailangan, pa nagtanggal ka dito, at least mga 4 inches or 5 or 8 inches yung haba ng ganito bago ka magtanggal. Bago mo siya i-mount. Kasi weak pa sila pag maliit masyado, pag pinilit mo, mas mahihirapan silang mag-absorb ng tubig kasi nga maliliit pa sila eh. Although nakaka-absorb ng tubig pero hindi siya ganun ka powerful na makahigop ng tubig, pero kadalasan ganyan siya. Kailangan mga ganito kahaba, ganito. At yan, mga 8 or 5, 6 ganyan. Tubo siya at panigurado yun. Yan. Tapos yung mga kikis niya, ang kikis, kaya maliit to kasi nga nung tinanggal ko siya sa palmera, tumutubo na to mga after niya mag-bloom. So, ang ginawa ko, para mag-focus talaga dun sa pagkakalipat ko, tinanggal ko to mga malilito to, nilagay ko rito. Kasi pag hindi ko tinanggal to, i-minamount mo yung mother plant niya, magpo-focus siya dito sa mga kikis niya, kaya nagbibigay niya ng tubig supply, pero yung pinaka main plant o yung main mother plant niya, manghihina, magpo-focus siya dito kaya tinanggal ko to, kaya inilipat ko siya dyan sa panibago para mas panibago siyang pagpanibagong tubo ulit. Yan, nung tinanggal ko, tinan nyo siya, tinanggal ko itong mga kikis dito. Ayan, dito galing yung mga kikis niya, tinanggal ko, ayan, nag-produce na siyang panibagong ugat, nag-produce siyang panibagong kikis. Ayan, okay siya, happy siya dyan. Kaya talaga make sure, ito naglagay ako nito ng 14-14 nung minount ko siya. Para kahit papano, pagkalipat mo, magkakaroon siya ng panibagong nutrients. Pero make sure pa nag-mount kayo o nag-repot kayo, huwag nyo munang didiligan ng almost 2 days, 3 days, depende. Kasi, syempre binatak mo siya, nagkakaroon siya ng ugat, nasusugatan yung ugat. Once na nabasa yun, uurong yung ugat niya, magse-setback. Kailangan patuyuin mo muna, air dry mo siya, huwag mo siyang didiligan. Tapos mong imang. Ganun nangyayari sa kanila. Pansin ko yan kasi kadalasan namamatayan ako lagi nito. Nangangatuyo to. Kadalasan kasi pa natutuyo siya, nagkakaroon ng black dito sa may dulo-dulo. Ngayon, malalaman mong healthy sila pag nakikita mo yung mga ugat niyang ganyan. Berde tsaka kapit na kapit. Yan. Happy na siya dyan pag ganyan. Dito, ano ba yung tawag nila dito? Galing sa Mindanao to. Pakita ko sa inyo. Yung anosmum din to. Ito yung putik bumabaw na ko kagaling kasi sa ayan, ito yung Rhombium galing Mindanao. Pansin ko sa kanila nung na-purchase ko to, ang labong nito parang ano siya, parang yun tulad pinakita ko, ganun siya kalabong. Napansin ko, sabi nila dito kasi ito galing sa bundok, malamig doon. So pag nilagay mo siya sa lowland, yan, nagsisetback talaga siya. Actually, pinagpuputol ko na ito. Ang dami ko naputol. Siguro mga 15 ito. Nasa 5, 8, ganyan. Yan, naputol na. Yun. Napasi ko sa kanya, ganun siya. Totally nagsisetback talaga siya. Tsaka napansin ko, pag nilagay ko sa arawan, kahit naka-shade siya 70%, ang tagal niya. Ito nilagay ko sa ilalim ng mangga. Yan, kahit paano nakaka-survive siya. Yan. Nakaka-survive siya. Hindi ko siya ginagalaw. Uling lang siya, konting sphagnum moss na native, galing din sa kanila, in order ko. On top lang, tsaka konting bunot kahit papano, malamig pa din. Medyo nakaka-survive na siya. Ayan siya, oh. Ayan ang kadalasan nagiging problema niya. Yun. Pag naulunan din ng sobra, hindi siya nagiging happy. Parang ikaw, nung iniwan ka, hindi ka happy. Joke lang. Ayan siya.
Dalawa sila. Ito yung isa. Ayan. Actually, dalawa sila. Ayan siya. Ayan. Ayan siya. Oh. Rhombium. Ang bulaklak dito, puti na may dilaw sa gitna. Unlike sa anosmum, aphyllum, may mga amoy. Pero ito, sabi nila nung binili ko, wala daw. Galing to from Mindanao, Cotabato, Sultan Kudarat yata, basta ganun siya. Pinaship ko pa siya. Ang ganda-ganda dati to, labong-labong, pero ngayon tinan mo siya. Para siyang natuyo yan, ang dami niyang cut. Pinat-cut ko kasi kadalasan pag kinat mo yan, oh, hindi siya nagtutuloy, namamatay siya dyan. Ayan. Pero ngayon, ayoko muna siyang disturb yan, ayoko muna siyang galawin kasi nagsisetback siya. Kumbaga sawan, nagpapagaling pa siya, hinahayaan ko siya. Pero kahit pa paano may tumutubo naman ng panibago. Yun nga lang, medyo matagal, napansin ko din, medyo matagal talaga. Unlike sa anosmum, aphyllum, alba, ang bilis nila mag-produce ng mga panibagong keikis. Unlike dito, siguro almost 2 months na to, ganyan pa din siya. Ang tagal, siguro para siyang, ewan ko, basta ganun siya. Basta happy naman siya, at least buhay, hindi siya namatay. Ito naman, yung aking sa sulok, ang hirap. Kasi tinan mo siya, oh, after ng baha. Oh. Ayan siya. Ayan, ang taba niya. Kung makikita niyo ito dito, ayan. Sobrang taba niya. Ayan, oh. Ang taba niya. Happy siya. Yan, bibigay siya ng bloom. May bloom na siya. Yung nga lang kasi pagka nag-uulan talaga, nangyayari. Imbis na magbigay siya ng maraming, anong tawag dito? Maraming bloom, yan. Nauudlot siya. Ayan siya. Ayan. Ko para mas makita niya. Ang tatakot ako baka madulas ako dito, maputik kasi ayan, oh. Ayan, oh, dumi-dumi dito pag maba talaga. Lilipat ko itong isa, papakita ko sa inyo kung gaano siya ka okay. Wait lang. Oo, ayan siya. Ito, mini dendro to. Pero ang ganda violet siya. Ayan, oh. Panag-uulan yan, oh. Dapat to magtatagal pa to. Pero yan, nagulan nga. Ganyan kalalabas siya. Yan, mini dendro siya. Ayan, ang cute niya, diba? Mini daw. Tapos, napaka, ano din niya, mag-bloom. Hindi siya tumitingkil. Kaya kadalasan, ayan, 2 spike in 1 cane siya. Yan, actually lahat ng cane siya may spike. Like that, may spike siya. Yan. Pati ito. Yan, lahat kadalasan mayroon siya. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ito, nasa bunot siya. Hindi ko pa siya nililipat. Pang bunot pa naman niya matigas. Why hindi ko pa siya nililipat? Kasi madidisturb pa ito. Antayin ko muna ulit siyang magtanggal bulaklak. Pero ito kahit lilipat mo, wala ito. Yan, ang bunot yan. Hindi ko pa rin siya inaalis. Doon pa din siya. Bunot to. Konti na lang ang mga orchids ko dito nakalagay bunot ng gamit ko. Kadalasan pinapalitan ko na talaga sila ng uling. Kasi ang uling talaga, bukod sa nasasala niya yung dumi, malinis pa siya. Tsaka hindi siya nagkakaroon ng mga fungus. Unlike dito, kadalasan ang talaga nagiging problema. Kundi babahayan ng snail. Pero kadalasan langgam. Minsan itim. Mga itim na langgam. Nag-i-stay sila dyan. Yung nga lang, ito kailangan. Ang tagal kasi ng bunot talaga. Depende kung madalas ka magdilig. Natutunaw siya. Tagal niya, 1.5 years. Depende. Pero kadalasan talaga mas maganda pa naglalagay kayo ng bunot. Kailangan may pagitan siya. Ayan, may pagitan siya. Huwag mo siyang pupunuin para kahit papano nakakahinga. Ayan siya. Huwag mo siyang pupunuin. Ayan. Ayan, papasok yung game mo dyan. Both side. Huwag mo siyang pupunuin. Ayaw na kasi bigyan mo naman ng hangin yung ugat kasi gusto ng mga dendrong ganito ugat. Ayan siya. Ugat siya. Pati din sa kabila. Ayan, napapasok yung kamay ko dyan. Ayan siya. Ayan. Mayroon siyang pagitan. Ayan. Para kahit pa paano, tuloy pa rin yung circulation ng kanyang mga ugat hangin. Ayan. Ayan siya. May mga butas siya. Ayan, oh. Ayan ang kadalasan pagka nakakalabas yung mga
hangit labas-masok sa pot. Yung ugat niya lumalabas eh. Tendency niyan na okay sila, happy sila. Pero kapag pinuno mo yan, patayin mo na lang yung orchids mo. Joke lang. Hindi. Mamamatay talaga sila. Kadalasan ganun. Ayan. Ganyan siya. Oh. Ayan. So itong fertilizer na nakabalot ng net na green yan. Actually, pag ano to, mga 6 months na, kailangan ko nang tanggalin niya kasi wala na yan. Yung kadalasan. Para kasi pag nung nagtatrabaho pa ako, hindi ako madalas nag-i-spray ng mga liquid fertilizer folder. Nilalagay ko ganyan kahit hindi ko siya madiligan, mabigyan ng fertilizer. Kahit pa paano mayroon pa rin siyang sustansya na kukuha. Ayan. Soon pag ano to ililipat ko. Ipapakita ko sa inyo paano ko nag-iripat ng mga aking mga orchids. Ayan siya. Ayan. Tsaka yung tip din pagka ano, huwag kayong maglalagay ng ordinaryong alambre na ganito. Kasi ito nagkakaroon siya ng kalawang. Kadalasan napansin ko pag nadikit yung ugat dito sa kinakalawang, namamatay yung ugat kasi di ko alam kung sa kalawang ba yun o yan. Yan siya. Kaya ito kailangan ko ng palitan. Kaya ito talaga namumove siya. Inuusog ko talaga siya. Yun. Kailangan bili kayo ng mga yung hindi nangangalawang. May nabibili naman mas maganda yung wire ng bonsai. Yun talaga hindi do talaga nangangalawang yun. Depende na lang kung gaano katigas yung orderin nyo, gaano kakapal. Pero mas maganda yung medyo matigas para ano siya. May na-order naman ito na nabibili mga ganito. Ito kasi ginawa ko lang. May nabibili naman ito sa Shopee or Lazada. Anything. 3 strand. Ito 3 strand, may 4 strand. Ayaw may nabibili doon na hindi nangangalawang. Ayun ang mas maganda talaga. For me i-suggestion ko lang. Kasi naranasan ko na to. Pagka nadikit yung ugat niya dito, sigurado yun yung ugat niya uurong. Di ko alam kung parang hindi niya gusto pag nasipsip niya siguro yung kalawang gano'n. Tapos ito yung aking mga Thai species. Yan, happy sila. Ayan, tulad dito nakakaawa. Yan, malambot na tumushi na to. Kadalasan ulan. Ayan, pero yan happy naman siya. Marami siyang panibagong mga keikis. Yan, mga dahon niya. Ganun siya. Ayan, ito primary pink, primary white, Triciflorum. Ayan siya, Triciflorum. Tapos yung itong aking Ainopsis, ito uling talaga siya. Most likely sa uling talaga sa langkay. Tsaka itong Chantabun Sunrise. Ito nagbigay na sa akin ng bloom to. Last year. Yan, nagbigay siya lang. Ang ganda ng bulaklak niya. Crossbreed to, hindi ko lang tinawag na Chantabun, pero crossbreed siya. Makikita mo siyang healthy dahil itong matataba. Yan, sooner or later maglalagas din yan. Para siyang osmum din. Maglalagas siya. Tapos bawat, yan, naglagas na laglag. Bawat dito, yan, may lalabas ng mga bloom dyan. Basta ganun din, pagka nagkakaroon siya ng mga bloom, naglagas yan, huwag mong didiligan. Huwag kang atat. Kasi hindi siya magtutuloy. Kasi ang magtutuloy siya nun, kekis. Bibigyan ka ng kekis, hindi maraming bloom. Kaya huwag kang atat. Ganun siya. Ayan mga Senderiana. Ayan, Senderiana. Healthy niya. Galing yan sa Mindanao din. Tapos yung aking Regostylis Alba. Ayan, Alba yan. Alba. Happy siya dyan. Actually, binili ko yung seedlings lang. Kamapin siya sa ano ba? Sa kakawati na matured na. So kahit anong dilig mo yan, gusto niya yan. Area roots din sila parang gusto nila talaga hangin, medyo mainit. Gusto nila yan. Pero ilalagay mo sa lilim, no, hindi siya magbibigay ng bloom. Yun ang na-research ko Ganun lang siya. Ito yung mga freebies galing kay GBO. Yan, nilingi ko dyan. Minount ko siya sa kawayan. Yan. Okay naman siya. Kumakapit na siya. Yan. Pasinggo din siya. Di mo happy siya. Healthy siya dyan. Wala siyang bunot. Ganyan lang siya. Yan. Ito nakamount din. Ito mga mga pinagputulang ko. Yan. Tapos minount ko lang. Yan. Nagkaroon siya. Nakamount siya sa bayabas. Tigas to Actually, okay siya dyan. Matigas siya. Yan. Nakamount. Mga lang yan. Mga kikis lang siya. Mga galing sa mga dito rin sa mga orchids ko. Yan.
Hopefully may natutunan kayo sa akin ngayon. Salamat sa panonood. Thank you.